Napasigaw si Elisa. Nagalingaw-ngaw ang matinis na tinig ni Isabel del Rosario sa buong malawak na sala ng mansyon at bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang puso. Magnanakaw, wala kang utang na loob. Matapos kitang kupkupin at bigyan ng trabaho, ito ang igaganti mo sa akin. Ang nakawin ang kwintas ng aking ina? Galit na sigaw ni Isabel, tinuturo ang daliri sa mukha ni Elisa. Hindi makakibo si Elisa. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa nagkalat na gamit niya sa sahig. Itinapon mula sa kwarto ng mga katulong. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Paano niya ipapaliwanag ang hindi niya kayang ipaliwanag? Paano niya sasabihin na ang dahilan ng lahat ay ang kanyang ina, si Aling Carmen, na matagal nang inaalisan ng alaala ng sakit na Alzheimer? Matagal nang nawawala sa sarili si Aling Carmen. Sa isang hindi inaasahang sandali ng kalituhan, nakita niya ang kumikinang na kwintas sa vanity table ni Isabel. Akala niya, isang regalo yon para sa kanya. Sa kainosentehan, itinago niya ito. Gaya ng pagtatago niya ng iba pang walang kabuluhang bagay na sa tingin niya ay mahalaga. Nakita ni Elisa ang ginawa ng kanyang ina. Hinanap niya ang kwintas, nakuha ito, at pinilit ibalik sa pinagtataguan nito. Ngunit huli na. May nakakita sa kanya at sa isang iglap, siya ang naging magnanakaw. Ngayon, nakatayo si Eliza sa gitna ng sala, nakatingin sa mga matatalim na tingin ng ibang katulong at sa mga gwardyang tila handa ng sumugod. Ang mga mata ni Isabel ay nagliliyab sa galit at paghamak. Walang kapangyarihan si Elisa, wala siyang ebidensya, wala siyang boses. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang kanyang ina sa anumang paraan. Hindi niya hahayaang malaman ni Isabel ang tunay na may kaso sa kwintas. Hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang inang wala ng kamalayan sa mundo. Lumayas ka. Ngayon na. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kailanman. Utos ni Isabel, at isang gwardya ang marahas na humawak sa braso ni Eliza. Pilit siyang itinutulak palabas. Para siyang basag na salamin na nagkalat sa sahig. Bawat piraso ay sumasakit. Ang mansyon na dati niyang tinuring na kanlungan, kahit pa bilang isang katulong lamang, ay biglang naging impyerno. Hindi na siya umiyak. Ubos na ang kanyang luha. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot sa dibdib. Ang bigat ng kawalang katarungan na nakadagan sa kanyang balikat at ang takot para sa kanyang inang walang muwang. Nakarating sila sa gate. Pinilit siyang isakay sa isang taxi, ngunit bago pa man makapasok, nagulantang siya nang makita ang kanyang ina, si Aling Carmen, na nakatayo sa may likod ng hardin, nakatingin sa malayo. Hawak-hawak nito ang isang maliit na panyo at bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Sa isang saglit na pagliwanag ng buwan, nakita ni Elisa na ang hawak ng kanyang ina ay isang maliit na bulaklak mula sa hardin at sa pagitan ng mga daliri nito may bahid ng ginto, kumikinang sa dilim. Mama! Bulong ni Elisa at akmang tatakbo para abutin ang ina. Ngunit hinila siya ng gwardya at itinulak sa loob ng taxi. Habang umaandar ang taxi palayo, nakita ni Elisa ang kanyang inang nakangiti. Tila masaya sa sarili nitong mundo. Ngunit ang munting bulaklak at ang bahid ng ginto sa mga daliri ni Aling Carmen ay nagbigay ng isang katanungan sa isip ni Eliza. Hindi iyon ang kwintas. Iyon ay bahagi lamang ng disenyo nito. Ngunit paano kung meron pa ring piraso ng katotohanan na nakatago na hindi pa nila nakikita? Kinabukasan, naging bulong-bulungan sa buong komunidad ang nangyari. Ang pangalan ni Eliza ay nadungisan. Siya ang magnanakaw. Sa kaniyang balikat, dala niya ang bigat ng paghamak at kahihiyan, ngunit sa kanyang puso, ang tanging layunin ay protektahan ang kanyang ina. Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. Ang tanging nasa kanya ay ang kanyang inang nangangailangan
ng pagkalinga. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakaupo ng kanyang ina sa isang bangko sa parke, sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste, mahigpit na niyakap ni Eliza si Aling Carmen. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Ang kanyang ina, sa kanyang kalituhan, ay nakatingala sa kalangitan, nakangiti sa mga bituin na tila nakikipag-usap sa kanya. Ang ganda. Regalo sa akin ng bulong ni Aling Carmen, sabay turo sa kalangitan. Tila may nakikita. Tiningnan ni Eliza ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay dinurog sa sakit at pagmamahal. Regalo? Ang kanyang ina ay laging may koneksyon sa mga bituin. Ito ay isa lamang sa maraming kakaibang gawin ni Aling Carmen. Ngunit sa oras na ito, ang mga salita ng kanyang ina ay mas masakit kaysa dati. Napayuko si Eliza. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay at kasabay nito, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa ilalim ng milyon-milyong bituin, tila walang nakakakita sa kanilang pagdurusa, walang nakakaalam ng kanilang katotohanan. May pag-asa pa ba, Mama? O ito na ang wakas ng lahat? Bulong niya sa hangin, habang mahigpit na yakap ang kanyang inang walang malay sa sakit na kanyang nararamdaman sa mundo na tila nagtakwil sa kanila. Tahimik si Don Alejandro sa kanyang tanggapan. Ang malawak at maluho nitong silid ay puno ng mga libro at antik. Ngunit ang kanyang isip ay malayo sa mga formal na dokumento sa kanyang mesa. Hindi pa rin maalis sa kanyang alaala ang eksena kahapon, ang brutal na pagpapalayas ni Isabel kay Eliza at sa matandang babae. May bumabagabag sa kanya, may mali. Kilala niya si Eliza, tahimik, masipag at tapat. Hindi siya makapaniwalang magnanakaw ang dalaga. Ngunit ang salita ni Isabel ay batas sa mansyon na yon. Ang kanyang asawa ay kilala sa kanyang matalas na dila at hindi matatawarang kapangyarihan. Madalas ay pinababayaan na lamang niya ang mga desisyon ni Isabel para maiwasan ang komprontasyon. At ngayon, isang inosenteng buhay ang tila nasira dahil sa kanyang pagiging pasibo. Isang bahid ng pagkakasala ang bumalot sa kanyang puso. Pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang mga numero sa financial reports ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Kailangan niyang maglibang. Kailangan niyang lumayo sa isiping iyon. Kahit saglit, tumayo siya at nagtungo sa lumang silid-aklatan sa dulo ng pasilyo. Isang lugar na bihirang gamitin ni Isabel at ng mga anak niya. Ito ang paboritong kanlungan ng kanyang yumaong ina. Ang amoy ng lumang papel at pinatuyong kahoy ay bumati sa kanya. Naglakad-lakad siya sa gitna ng matatandang istante. Ang kanyang daliri ay dumapo sa bawat spine ng libro. Nais niyang ayusin ang ilang lumang koleksyon ng kanyang ina. Marami sa mga ito ay hindi pa nagagalaw simula nang pumanaw ang kanyang ina. Halos 30 taon na ang nakalipas. Habang inaabot ang isang makapal na libro ng mga nobela, may nahulog mula sa likuran nito. Isang maliit, kulay tsokolate na talaarawan, may takip na marupok na balat. Napakataas ng pagtatago nito, kaya malamang ay hindi ito para sa kaswal na pagbabasa. Hindi pa niya ito nakita noon. Nagsimulang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam. Nag-alinlangan siya sandali. Ito ay pag-aari ng kanyang ina. Isang pribadong bagay. Ngunit ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanya. Umupo siya sa isang lumang silya, sa ilalim ng ilaw mula sa bintana at binuksan ang talaarawan. Ang mga pahina ay dilaw na, ang tinta ay kumupas na, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ina ay malinaw pa rin. Nagsimula siyang magbasa. Mga entry tungkol sa pang-araw-araw na buhay, mga personal na saloobin, ngunit unti-unti may isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas. Amelia, Amelia, ang aking munting Amelia. Napakabait na bata. Ngunit bakit ayaw sa kanya ni Consuelo?
Ang aking puso ay labis na nag-aalala para sa kanya. Sino si Amelia? Naaalala niya ang pangalang iyon mula sa mga lumang kwento ng pamilya. Isang malayo nilang pinsan na naglaho ng misteryoso. Ngunit ang tono ng kanyang ina sa pagsusulat ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay mas nagpapalalim ng misteryo. May mga pagbanggit ng isang pagkakamali, ng isang bagay na itinago, at ng kapangyarihan ng mga Del Rosario na nagtatago ng kasamaan. Kung alam lang ni Eduardo, ang kanyang ama, ang lahat, ang kwintas. Sana ay hindi na lamang naibigay ang kwintas na yon. Isang sumpa, isang pagsubok, kwintas. Ang salitang yon ay tumimo sa kanyang isip. Ang kwintas na ninakaw, ang kwintas na naging dahilan ng pagdurusa ni Elisa. Nagkataon lang ba? O may mas malalim na koneksyon? Nagsimulang magsalubong ang kanyang mga kilay. Ang mga detalye ay hindi malinaw. Tila sadyang ginawang palaisipan, ngunit ang pakiramdam niya ay may mas malalim na kwento ang bumabalot sa kwintas na yon kaysa sa simpleng pagnanakaw. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ina? Bakit niya itinago ang tala-arawan na ito? Habang lumilipas ang oras, lalong lumakas ang kutob niya. Binuksan niya ang isa pang pahina at doon, sa isang bahagi na tila minarkahan ng isang tuyong bulaklak, ay may isang maliit na larawan. Isang dalagita, halos kapareho ng edad ni Elisa, nakangiti. May isang kakaibang pamilyar sa kanyang mga mata, isang bagay na nakita na niya. At sa leeg ng dalagita, kumikinang ang isang pamilyar na disenyo. Ito ay ang kwintas, ang nawawalang kwintas, ngunit hindi iyon ang pinakagulat sa lahat. Sa ilalim ng larawan, sa kumupas na sulat kamay ng kanyang ina, may nakasulat, Amelia, ang aking pinakamamahal na pamangkin, sana ay makita ka pa namin balang araw. Ikaw at ang iyong. Hindi natapos ang pangungusap, ngunit ang larawan, ang kwintas, at ang pangalang Amelia. Nagtagpo ang lahat sa kanyang isip, ang aling Carmen na pinalayas ni Isabel, ang kanyang inang may Alzheimer, ang mga mata ni Amelia sa larawan. Parang may malamig na hangin ang humaplos sa kanyang batok. Tumingin siya sa larawan. Pagkatapos ay sa susunod na pahina ng tala-arawan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang susunod na entry ay mas maikli at tila isinulat sa pagmamadali. Ngunit ang bawat salita ay bumubuo ng isang nakakagulat na katotohanan. Nahanap ko si Amelia. Buhay siya. Ngunit may nangyari. Kinailangan kong itago siya. Kinailangan kong protektahan. Hindi ako makapaniwala na kaya nila itong gawin. Sina Consuelo at ang kanyang anak na si Isabel, hindi ko dapat ipinagkatiwala sa kanila ang pamilya. Nabitiwan ni Don Alejandro ang tala-arawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulaatam at pagkalito. Sina Consuelo, ang ina ni Isabel? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang matandang babaeng pinalayas ni Isabel, ang inang may Alzheimer ni Elisa. Ang tanging naisip niya ay ang kanyang asawa, si Isabel, ang kanyang ina, ang kanilang pamilya. Isang kadiliman ang bumalot sa kanyang puso. Nakaupo si Don Alejandro sa kanyang silya. Ang tala-arawan ng kanyang ina ay nakabukas sa kanyang kandungan. Ang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sina Consuelo at ang kanyang anak na si Isabel, hindi ko dapat ipinagkatiwala sa kanila ang pamilya. Parang isang mantsa ang mga salitang iyon, kumakalat sa kanyang kaluluwa, nagdudulot ng isang lamig na hindi kayang mawala ng init ng araw. Paano? Bakit? Ang kanyang ina, isang babaeng may malalim na pagmamahal sa pamilya, ay sumusulat ng ganito tungkol sa kanyang sariling hipag at pamangkin sa batas. Ang ina ni Isabel, si Donna Consuelo, ay laging kilala bilang isang mapagmataas ngunit respetadong babae. At si Isabel, ang kanyang asawa,
Nakilala niya sa loob ng 30 taon. Imposible. Hindi ito maaaring totoo. Ngunit ang talaarawan ay nagsasabi ng iba. Ang larawan ni Amelia, ang nawawalang kwintas, ang matinding pag-aalala ng kanyang ina. May isang bagay na malalim, madilim, at matagal nang nakatago. Nagsimula siyang maghinala sa lahat. Nagtago siya ng talaarawan sa isang ligtas na lugar. Hindi niya ito pwedeng ipaalam kay Isabel. Hindi pa. Kailangan niya ng mas maraming impormasyon. Kailangan niyang tiyakin. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang tahimik na paghahanap. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-aayos ng mga lumang dokumento ng pamilya, sinuri niya ang mga lumang album ng larawan. Maraming larawan ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanilang pamilya. Ngunit kakaunti ang larawan ni Amelia at ang mga yon ay mabilis na naglaho mula sa mga album sa mga nakaraang taon. Isang lumang larawan ang nakita niya, kinuha sa isang piknik ng pamilya. Isang bata, mga 9 o 10 taong gulang, nakangiti kasama ang kanyang ina. Sa likod ng larawan nakasulat, Amelia at Tita Elena, minsan isang beses lang naging masaya tayo. Sana. Tita Elena, ang pangalang iyon ay pamilyar. Isang malayo niyang pinsan na nagtrabaho bilang tagapangasiwa ng bahay nila noong bata pa siya, bago pa man siya maging may-ari ng mansyon. Kilala niya si Tita Elena bilang isang babaeng matapat at mabait. Posible kayang alam niya ang katotohanan? Ngunit paano niya itatanong kay Tita Elena nang hindi nagpapalabas ng hinala? At paano niya sisimulan ang isang usapan na maaaring magbukas ng isang napakapait na nakaraan? Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Don Alejandro sa kanyang mga kilos. Pinagmamasdan niya si Isabel. Ang kanyang bawat galaw, bawat salita. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng pagdududa. Ang dating tiwala ay naglaho. Nakita niya ang isang bahagi ni Isabel na hindi niya kailanman napansin. Ang matinding pagnanais nito sa kapangyarihan, ang pagmamataas nito sa lahat. Nang nakikita nitong mas mababa sa kanya, nagsimula rin siyang magtanong-tanong sa mga lumang katulong, ang mga taong matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya. Pinakamataas sa listahan niya si Mang Tonyo, ang matandang hardinero na nakasama ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Laging tahimik si Mang Tonyo, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig na marami siyang alam. Isang hapon, nakita niya si Mang Tonyo na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Lumapit siya. Nagkunwaring nagtatanong tungkol sa mga bulaklak. Mang Tonyo, simula niya, matagal ka na rito, hindi ba? Opo, senyor, sagot ni Mang Tonyo. Simula pa po noong bata pa kayo. Naalala mo ba si Amelia? Direktang tanong ni Don Alejandro. Sinisikap na basahin ang reaksyon ng matanda. Nanigas si Mang Tonyo. Ang kanyang kamay ay biglang nanginig at bahagyang nabitiwan ng diligan. Sa si Amelia po? Bakit po, senyor? Wala. Nagbabasa lang ako ng lumang talaarawan ng aking ina. Nabanggit niya si Amelia. Naaalala ko ang pangalang yon, ngunit hindi ko na matandaan ang buong kwento. Sinubukan ni Don Alejandro na maging kaswal, ngunit alam niyang naramdaman ni Mang Tonyo ang kanyang kaba. Nag-aalangan si Mang Tonyo. Tumingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig sa kanila. Si Senyorita Amelia po. Mabait po siya. Napakabait. Ngunit, nawala po siya bigla. Walang nakakaalam kung saan napunta. Bigla? Paano? May alam ka bang iba, Mang Tonyo? Tanong ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay mas nagmamadali. Pasensya na po, senyor. Sabi ni Mang Tonyo, tumingin sa sahig. Marami na po akong nakalimutan. Matanda na po ako. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may isang pahiwatig ng takot sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Don Alejandro sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto,
Narinig niya ang boses ni Isabel mula sa telepono, mula sa kanilang kwarto. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Oo, kailangan mong siguraduhin na hindi na makabalik ang matandang yan dito, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkapuot. At siguraduhin mong hindi makakalapit ang sinuman kay Aling Carmen. Ang magnanakaw na yon at ang kanyang inang baliw ay hindi dapat magtagumpay. Napatigil si Don Alejandro. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang matandang yan, si Aling Carmen, at ang pagtukoy kay Elisa bilang magnanakaw. Ang lamig sa boses ni Isabel ay nagpapahiwatig ng mas malalim na lihim. Biglang, sa isang kislap ng memorya, naaalala ni Don Alejandro ang isang tagpo noong bata pa siya. Nakita niya si Amelia na umiiyak sa hardin, habang si Donna Consuelo ay galit na sinisigawan siya. Tinuturo ang kanyang tiyan. Ang bata pang Alejandro ay hindi maintindihan noon, ngunit ngayon, ang imahe ay nagbigay sa kanya ng isang nakakagulat na realization. Hindi lang basta pagkawala si Amelia, may isang mas malalim, mas masakit na kwento. At tila, si Isabel ay hindi lamang basta tagapagmana ng kayamanan, kundi pati na rin ng isang kasuklam-suklam na lihim. Bumalik siya sa silidaklatan, kinuha ang talaarawan at binuksan sa huling pahina kung saan may nakakabit na maliit na sulat. Ang sulat ay nakasulat sa isang manipis na papel na tila kinuha mula sa isang maliit na sobre. Ito ay nakasulat ng kanyang ina, ngunit may isang kakaibang pagmamadali sa sulat kamay. Amelia, ang iyong anak ay nararapat sa isang mas mabuting buhay. Ang Del Rosario ay hindi naligtas para sa iyo. Ang kwintas, protektahan mo ang kwintas. Ito ang iyong susi. At ang aking apo, si Elisa. Napatigil si Don Alejandro. Anak? Amelia ay may anak? At ang anak niya, Elisa? Ang kanyang apo? Hindi na siya makahinga. Ang piraso ng katotohanan ay unti-unti nang nagiging isang buo. Ang matandang babaeng pinalayas ni Isabel ay si Amelia at si Elisa. Tiningnan niya ang larawan ni Amelia muli. At pagkatapos ay ang isang lumang larawan ni Elisa na nakita niya sa isang family gathering dati na napakasimpel at masayahin. Ang parehong mga mata, ang parehong hugis ng mukha, ang parehong tiyaga. At pagkatapos, isang lumang larawan nakatago sa likod ng isa pang lumang libro. Ito ay isang larawan ng kanyang ama, si Don Eduardo at si Amelia. Nakaakbay si Don Eduardo kay Amelia at sa leeg ni Amelia ay ang mismong kwintas. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pahayag ng pagmamahal. Ito ay isang regalo mula sa kanyang ama. Ang kwintas ay isang regalo na may sentimental na halaga, hindi lamang isang dekorasyon. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Don Alejandro. Ang buong buhay niya ay tila isang malaking kasinungalingan. Si Elisa na tinuring niyang katulong ay posibleng kanyang pamangkin. At ang kanyang inang may Alzheimer ay kanyang tita. Ang kanyang asawa, si Isabel, ay hindi lamang isang mapagmataas na babae, kundi isang kasabwat sa isang matagal ng krimen. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ngayon, ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang kanyang misyon ay naging malinaw. Hindi niya na pwedeng manahimik. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Kailangan niyang hanapin si Elisa at si Aling Carmen. Kailangan niyang ayusin ang isang pagkakamali na nagpabagsak sa kanyang pamilya nang hindi niya nalalaman. 4 na araw na ang lumipas mula nang palayasin sila ni Isabel. 4 na araw ng paglalakad, paghahanap ng makakain, at pagtulog sa mga bangko ng parke o sa ilalim ng mga tulay. Ang bawat umaga ay simula ng panibagong pakikipaglaban. Ang kanyang ina, si Aling Carmen, ay lalong nanghina. Ang init ng araw at lamig ng gabi ay hindi nakakatulong sa kanyang kalagayan.
Ang kanyang mga mata, na dati ay may liwanag ng pagkabaliw, ay tila lalong lumalabo. "Elisa, tubig!" Bulong ni Aling Carmen. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Sandali lang po, ma. May makikita tayo," sagot ni Elisa. Pinipilit ang sarili na manatiling matatag kahit na ang kanyang sariling lalamunan ay tuyong-tuyo na. Ibinigay niya sa kanyang ina ang huling patak ng tubig mula sa isang lumang bote. Niyakap niya ang ina. Ang kanyang payat na katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Ang kanyang ina ay ang tanging pamilya niya, ang tanging dahilan niya para lumaban. Naglalakad sila sa gilid ng isang abalang kalsada. Ang ingay ng mga sasakyan ay tila humahampas sa kanilang mga tainga. Ang mga tao ay nagmamadali, abala sa kani-kanilang buhay, hindi man lang sumusulyap sa kanila. Pakiramdam ni Eliza ay hindi sila kasama sa mundong ito. Sila ay mga anino lamang, mga kaluluwang ligaw. Ngunit may isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang amoy. Amoy ng sariwang tinapay. Tumunog ang kanyang sikmura. Nakita niya ang isang maliit na panaderya sa dulo ng kalsada. "Ma, doon po tayo. Baka may magbigay sa atin ng tira," sabi ni Elisa pilit na ginagabayan ng kanyang ina. Nagpunta sila sa panaderya. Ang amoy ay lalong lumakas. Tila inaanyayahan silang pumasok. Ngunit alam ni Eliza na wala siyang pera. Niyaya niya ang ina na umupo sa isang bangko sa labas, sa lilim ng isang punong manga. Habang nakaupo sila, napansin niya ang isang matandang babae na lumabas mula sa panaderya. May dalang isang bag ng tinapay. Ang babae ay may edad na. May puting buhok na nakapusod at may malumanay na mukha. Nang lumingon ang babae sa kanilang direksyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakangiti ang babae, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Aling Carmen. Nabitiwan nito ang bag ng tinapay at nagkalat ang mga tinapay sa sahig. "Carmen, ikaw ba yan?" Bulong ng matandang babae. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat si Elisa. Paano nakilala ng babaeng ito ang kanyang ina? At higit sa lahat, ang kanyang ina, na bihirang makakilala ng sinuman, ay biglang bumangon at sumigaw. "Elena! Elena! Kaibigan ko!" Sigaw ni Aling Carmen at akmang yayakap sa matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Niyakap niya si Aling Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Carmen, aking kaibigan, buhay ka. Saan ka nagpunta? Ang tagal kitang hinanap." Napaluha si Eliza. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may nakakilala sa kanyang ina na buong puso, at ang kanyang ina ay tila bumalik sa katinuan kahit saglit lamang. Ngunit biglang nagbago ang mukha ni Elena. Tumingin siya kay Eliza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinila niya si Eliza palayo, palihim na bumulong. "Anak, kailangan mong maging maingat. Ang pamilyang Del Rosario, masama sila. Hindi mo alam ang buong kwento." "Anong ibig ninyong sabihin, Manang Elena? Kilala niyo po ang mama ko?" Tanong ni Elisa. Ang kanyang puso ay kumalabog. "Oo, kilala ko si Carmen. Malapit kami noon. Ngunit may nangyari. Isang trahedya, at ang mga Del Rosario, lalo na si Donna Consuelo, at ang kanyang anak na si Isabel, may kinalaman sila sa paglaho ni Carmen." Sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Ang kwintas. Hindi ito simple. Hindi ka dapat magtiwala sa kanila." Pero po, wala po akong alam. Ang mama ko po." "Alam ko, anak, alam ko. Kaya kailangan mong maging maingat. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Ang nakaraan ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Hindi ko kayang sabihin ang lahat ngayon. Delikado." Biglang nakarinig sila ng tunog ng sasakyan na huminto sa kabilang kalsada.
Lumingon si Elena at nang makita ang isang itim na kotse, bigla siyang namutla. Kailangan ko nang umalis. Humanda ka sa anumang mangyari, anak. Mag-ingat ka, sabi ni Elena at mabilis na bumalik sa panaderya. Naguguluhan si Elisa. Bakit biglang nagmamadali si Elena? Ano ang delikado? Bago pa man siya makahabol, lumabas si Elena mula sa likod ng panaderya at sumakay sa isang sasakyan na nakaabang. Mabilis itong umandar. Hindi pa man din nawawala ang kotse sa kanyang paningin, napansin ni Eliza ang isang maliit na bagay na nakahiga sa bangko kung saan nakaupo si Elena kanina. Isang maliit na piraso ng papel, nakatupi ng maayos. Kinuha niya ito. Sa isang banda may isang lumang numero ng telepono at isang address na tila isang lumang tindahan sa isang lugar sa Tondo. At sa likod, sa maliliit na letra, nakasulat, "Hanapin mo ako kung gusto mong malaman ang katotohanan." May mga lihim na kailangan ng malaman ng mundo. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Katotohanan? Ano pang katotohanan? Ngunit ang mga salita ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang ina na nakilala si Elena. Ang nawawalang kwintas. Ang pamilyang Del Rosario. Pakiramdam ni Elisa ay may isang pinto na biglang bumukas, nagpapahiwatig ng isang daan patungo sa isang bagay na mas malaki, mas madilim, kaysa sa kanyang sariling pagdurusa. Ngunit ang pinto ay nasa gitna ng dilim at hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi makatulog si Don Alejandro. Ang mga salita sa talaarawan ng kanyang ina, ang larawan ni Amelia, at ang pagtuklas na may anak si Amelia na posibleng si Elisa, lahat ay bumabagabag sa kanyang isip. Ang kanyang pamilya, na kanyang ipinagmamalaki, ay tila nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan at kawalang katarungan. Kailangan niyang kumilos. Ang mga pahiwatig mula sa talaarawan at ang pangalan ni Tita Elena ay nagbibigay sa kanya ng tanging lead. Alam niyang matagal nang nakatira si Tita Elena sa isang lumang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Isang lugar na bihirang puntahan ng sinuman mula sa pamilya Del Rosario. Ito ang pinakaligtas na lugar para simulan ng kanyang paghahanap. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam kay Isabel. Nagmaneho siya patungo sa Quezon City. Ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-asa at takot. Pagdating niya sa lumang bahay, nakita niya si Tita Elena na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Matanda na si Elena, maputi na ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap pa rin ng nakaraan. "Tita Elena?" Tawag ni Don Alejandro. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nagulat si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Don Alejandro. Hindi siya makapaniwala. "Alejandro, anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito?" May bahid ng takot sa kanyang boses. "Kailangan ko kayong kausapin, tita. Tungkol kay Amelia, tungkol sa nakaraan." Diretsong sabi ni Don Alejandro. Lumapit sa kanya. Namutla si Elena. Hinila niya si Don Alejandro papasok sa kanyang bahay, sinisigurado na walang makakarinig sa kanila. Ang bahay ay luma, ngunit malinis at puno ng mga alaala. "Bakit ka nagtatanong tungkol kay Amelia, Alejandro? Matagal nang nakalibing ang kwentong yon. Delikado." Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. "Nahanap ko ang talaarawan ng mama at may mga bagay doon na hindi ko maintindihan. Tungkol sa inyo, tungkol kay Amelia, at sa kwintas," paliwanag ni Don Alejandro. "At nakita ko si Aling Carmen, ang inang may Alzheimer ni Elisa. Siya si Amelia, hindi ba tita?" Napakagatlabi si Elena. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Matagal ko nang pinilit kalimutan ang lahat. Ngunit tama ka, Alejandro. Si Aling Carmen. Siya si Amelia, ang iyong tita, ang aking matalik na kaibigan." Naupo si Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Ang kwento ni Amelia ay puno ng sakit, Alejandro. Si Amelia, napakaganda niya, napakabait, ngunit may isang pagkakamali siya. Nagmahal siya ng isang lalaking hindi Del Rosario. Isang simpleng lalaki, ngunit buo ang kanyang puso. Nabuntis si Amelia? Nabuntis? Nagulat si Don Alejandro. Oo, at iyon ang naging simula ng lahat. Ang iyong ina, si Donna Victoria, ay sumuporta kay Amelia. Ngunit si Donna Consuelo, ang ina ni Isabel, ay galit na galit. May inggit na siya kay Amelia dahil si Amelia ang paborito ng iyong ama at may mas malaking bahagi ng mana na nakalaan kay Amelia. Ang pagbubuntis niya sa labas ng kasal ay naging pagkakataon ni Donna Consuelo para siraan siya. Nagpatuloy si Elena. Kinumbinsi ni Donna Consuelo ang iyong ama na itago ang katotohanan. Sinabi niya na dapat itago ang kahihiyan. Ngunit ang totoo, may balak si Donna Consuelo. Gusto niyang mawala si Amelia. Gusto niyang makuha ang lahat ng mana ni Amelia para sa kanyang anak, si Isabel. Dati pa man ay inggit na siya sa pamilya mo, Alejandro. Sa ganda ng iyong ina, sa kayamanan ng iyong ama. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay mas nagmamadali. Dininig ni Donna Consuelo na si Amelia ay lihim na nagtatago ng isang lumang kwintas, isang regalong bigay ng iyong ama, si Don Eduardo, kay Amelia noong bata pa siya. Ang kwintas na yon ay may sentimental na halaga at may simbolong nakaukit na tanging ang pamilya lamang ang makakaunawa. Isang patunay ng pagiging tunay na Del Rosario ni Amelia. Gusto ni Donna Consuelo na mapasa kanya ang kwintas na yon at gamitin laban kay Amelia. Alam ni Donna Consuelo na ang kwintas na yon ay susi sa pagkilala kay Amelia bilang isang tunay na tagapagmana. Nagplano si Donna Consuelo. Dinaraya niya ang iyong ama na noon ay may sakit na at malabo na ang pag-iisip. Pinaniwala niya ang lahat na si Amelia ay nagpakamatay o naglaho dahil sa kahihiyan. Ngunit ang totoo, pinilit niya si Amelia na umalis. Binigyan siya ng kaunting pera at pinagbantaan na kung hindi siya aalis, sasaktan niya ang sanggol. Pinalabas niyang nag-amok si Amelia at kinuha ang kwintas. Gumawa siya ng mga pekeng dokumento, binayaran ng mga tao para magsinungaling. Ginawa niya ang lahat para mawala si Amelia sa mapa. At nang makita ko si Carmen, inaplos ni Elena ang kanyang pisngi, puno ng luha. Kinuha ko siya. Tinulungan ko siyang magtago. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. At si Elisa? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang lalamunan ay hirap. Si Elisa, ang anak ni Amelia, ang iyong pamangkin, sabi ni Elena, tumingin sa kanya. Tinulungan ko si Amelia na itago ang kanyang pagbubuntis. Ngunit nang ipanganak si Elisa, napilitan akong ihiwalay si Amelia kay Eliza upang protektahan ang bata. Naging katulong si Amelia sa iba't ibang lugar, nagtatago. At si Elisa, inalagaan ko siya sandali. At nang lumaon ay nagpasya si Amelia na ipaubaya si Elisa sa isang matandang babae na akala niya ay mapagkakatiwalaan para lang maging ligtas ang kanyang anak. Hindi niya pala alam na ang matandang babae na yon ay kamag-anak ng pamilyang Del Rosario na nakikipagsabuatan kay Consuelo. Ang matandang babae na yon ay ang ina ni Mang Tonyo. Ang kwintas na yon ay naging bahagi ng pamana ni Amelia. Ngunit, ang pamilya ni Mang Tonyo ang nakakuha at nagtago ng kwintas. Alam nilang masama ang intensyon ni Donna Consuelo. Nanlaki ang mga mata ni Don Alejandro. Kaya pala may sinabi si Mang Tonyo sa akin noon, ngunit bigla siyang tumahimik. Oo, sabi ni Elena. May takot si Mang Tonyo kay Donna Consuelo. Alam niya ang lahat ng ginawa ni Donna Consuelo. Ngunit nang dumating ang panahon, ang kanyang inang may Alzheimer ay napilitang ipagtago ang kwintas na yon. Ang kwintas na pinag-awayan. At nang makita ni Elisa ang ina niyang may Alzheimer na may hawak na kwintas, nagkaroon ng gulo. Naramdaman ni Don Alejandro
Ang kanyang mundo na gumuguho. Ang lahat ng kanyang alam, lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Si Isabel, ang kanyang asawa, ay namuhay sa bunga ng krimen ng kanyang ina. At si Elisa, ang inosenteng katulong, ay ang kanyang pamangkin, isang biktima ng kasakiman ng pamilya. Ang kwintas, tita. Nasaan ang kwintas? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa pamilya ni Mang Tonyo. Natatatakot silang ilabas, Alejandro, dahil alam nilang delikado. Ito ang huling patunay ng pagiging tunay na Del Rosario ni Amelia at ang susi sa paglantad ng kasamaan ng iyong hipag, si Donna Consuelo at ang kanyang anak na si Isabel. Paliwanag ni Elena. Isang matinding galit ang bumalot sa puso ni Don Alejandro. Galit kay Donna Consuelo, galit kay Isabel, at galit sa kanyang sarili sa pagiging bulag at pasibo sa loob ng maraming taon. Ang kanyang pamilya ay puno ng mga anino ng nakaraan. Tumayo si Don Alejandro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ko ito hahayaan, tita. Hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan. Kailangan kong hanapin si Elisa at si Aling Carmen. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas, Alejandro. Sa wakas. Bumalik si Don Alejandro sa mansyon. Ang kanyang isip ay parang nagulantang sa bagyo. Ang mga salita ni Elena ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Bawat isa ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Ang kasamaan ni Donna Consuelo, ang pagnanakaw ng mana, ang pagpapalayas kay Amelia, at ang pagtatago sa kanyang anak. Ang lahat ng ito ay isang nakakagulantang na pahayag na nagpabago sa pananaw niya sa kanyang buong buhay. Naramdaman niya ang matinding galit, hindi lamang para kay Donna Consuelo at Isabel, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Paano siya naging bulag? Paano niya hinayaan na mangyari ang lahat ng ito sa ilalim ng kanyang ilong? Ang kanyang pagiging abala sa negosyo, ang kanyang pag-iwas sa komprontasyon kay Isabel, lahat ay nagdulot ng isang napakalaking pagkakamali. Diretso siyang nagtungo sa kanyang opisina, isinara ang pinto ng malakas. Kinuha niya ang lahat ng lumang dokumento ng pamilya, mga deeds ng lupa, mga papeles ng mana, at mga lumang financial statements. Kailangan niyang makita ang katotohanan. Kailangan niyang hanapin ang mga butas sa legal na proseso na ginawa ni Donna Consuelo. Habang iniisa-isa niya ang mga dokumento, unti-unti niyang nakita ang mga ebidensya ng pandaraya. Ang mga petsa ay hindi nagtutugma. Ang mga pirma ay kahina-hinala. May mga transaksyon na hindi malinaw ang pinanggalingan. May mga ari-arian ni Amelia na biglang napunta sa pangalan ni Donna Consuelo at pagkatapos ay kay Isabel. Ang lahat ay nakatago sa ilalim ng tila legal na proseso. Ngunit para sa isang taong may kaalaman sa negosyo, tulad ni Don Alejandro, ang mga butas ay napakalinaw. Mayroong isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang ama. Sa isang sulyap, mukhang lehitimo. Ngunit nang suriin niya ito, nang mas malapitan, napansin niya ang isang maliit na detalye. Ang tinta ay bahagyang kumalat sa isang bahagi. Tila nilagdaan ng isang kamay na nanginginig o ng isang tao na hindi gaanong nakakakita. Naalala niya ang sinabi ni Elena na ang kanyang ama ay may sakit at malabo na ang pag-iisip bago siya pumanaw. Niloko ni Donna Consuelo ang iyong ama. Umalingaw-ngaw ang boses ni Elena sa kanyang isip. Ang kanyang mata ay dumapos sa isang lumang kopya ng last will and testament ng kanyang ama. Dito, malinaw na nakasaad ang malaking bahagi ng mana na nakalaan kay Amelia. Ngunit may isang susunod na dokumento, isang kodisil na tila nagpapawalang bisa sa bahaging iyon na naglilipat ng mana kay Donna Consuelo. Ang kodisil na yon ay may petsang ilang linggo bago pumanaw ang kanyang ama. Alam niyang ito ay pandaraya.
Ito ay gawa ni Donna Consuelo. Isang matinding pagsusuka ang naramdaman ni Don Alejandro. Ang lahat ng kayamanan ng pamilya, ang marangyang pamumuhay nila, ang lahat ay nakatayo sa pundasyon ng isang kasuklam-suklam na krimen. Ang kanyang asawa, si Isabel, ay hindi lamang nagmana ng kayamanan, kundi pati na rin ng legacy ng panlilinlang at kasakiman. Napakasakit ng katotohanan. Ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay nabuhay sa kasinungalingan. Ang kanyang pagmamahal kay Isabel ay unti-unting napalitan ng pait at pagkasuklam. Habang nakatingin siya sa mga dokumento, may kumatok sa kanyang pinto. Alejandro, andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ang boses ni Isabel. Nagulat si Don Alejandro. Agad niyang isinara ang mga dokumento at itinago sa kanyang drawer. Mabilis niyang pinakalma ang sarili. Andito lang ako, Isabel. May inaayos lang na mga lumang papeles. Sabi niya, pilit na pinaninindigan ang kanyang boses. Pumasok si Isabel, nakangiti. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos. Wala kang makikitang bakas ng kalungkutan o pagkakasala sa kanyang mukha. Tila hindi niya alam ang bigat ng kasinungalingan na kanyang pinagbabasihan. Oh, mahal ko, masyado ka namang abala sa mga luma. Dapat ay mag-relax ka. Alam kong iniisip mo pa rin ang tungkol sa magnanakaw na Elisa. Huwag mo nang intindihin yon. Nakakulong na siguro yon ngayon. Ang mahalaga ay ligtas ang kwintas, sabi ni Isabel. Lumapit sa kanya at akmang hahawakan ang kanyang braso. Ngunit umiwas si Don Alejandro. Ang simpleng pagpindot ng kanyang asawa ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanya. Ang pagbanggit ni Isabel sa kwintas at magnanakaw ay nagpababa ng lahat ng kanyang pagpipigil. Isabel, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Mayroon tayong dapat pag-usapan tungkol sa kwintas at tungkol kay Amelia. Biglang nawala ang nangiti sa mukha ni Isabel. Nanigas siya. Amelia! Sino si Amelia? At bakit mo nababanggit ang kwintas? May bahid ng takot sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nakita ni Don Alejandro noon. Alam ko ang lahat, Isabel. Alam ko ang ginawa ng mama mo. At alam ko ang kasinungalingan na pinagbuhusan ng iyong pamilya ang lahat. Sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay tumataas. Namutla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong pinagsasasabi mo, Alejandro? Nababaliw ka na ba? Ang aking ina. Walang ginawang masama ang aking ina. Huwag ka nang magpanggap, Isabel. Nakita ko ang mga dokumento. Narinig ko ang katotohanan. Si Amelia. Siya si Aling Carmen at siya ay may anak. Si Elisa. Diretsong sabi ni Don Alejandro. Nakatingin sa kanyang asawa na may matalim na tingin. Nanginginig si Isabel. Ang kanyang hininga ay bumigat. Alejandro, hindi totoo yan. Pinagtripan ka lang ng mga taong yon. Nagmamali ka. Hindi ako nagmamali, Isabel. Ang katotohanan ay narito. At hindi ko hahayaang manalo ang kasinungalingan. Sagot ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Ang takot ay napalitan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kung ganon, kung yan ang pananaw mo, huwag kang magkamali, Alejandro. Kapag sinubukan mong ilabas ang anumang kasinungalingan, sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng pinaghirapan mo at hindi mo na muling makikita ang iyong mga anak. Hindi mo na muling makikita ang kahit sino na mahalaga sa iyo. Tumingin si Don Alejandro kay Isabel. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang babaeng minahal niya ay naging isang halimaw. Handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang madilim na lihim. Hindi ko ito hahayaan, Isabel. Sagot ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa kailanman. Ang katotohanan
ay palaging mananalo at handa akong isugal ang lahat para sa katotohanan at para kay Amelia at para kay Elisa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Kung ganon, Alejandro, maghanda ka dahil magsisimula ang isang digmaan at hindi mo ako kilala kapag nagalit ako. Tumingin si Don Alejandro sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na dating naroroon ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mapait na realization. Ang kanilang kasal, ang kanilang pamilya, ang kanilang buong buhay ay nakatayo sa isang kasinungalingan. At ngayon, kailangan niyang sirain ang lahat para mahanap ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang hawak ang papel na ibinigay ni Elena. Ang numero ng telepono at ang address sa tondo. Isang kislap ng pag-asa sa gitna ng kanilang pagkalugmok. Ngunit kasabay nito, ang mga babala ni Elena. Kailangan mong maging maingat. Delikado. Ma, kailangan nating puntahan to. Bulong ni Elisa sa kanyang ina na nakaupo sa tabi niya sa bangko ng parke. Walang malay sa mundo. Nagpasya si Elisa. Kailangan niyang lumabas sa parke. Kailangan niyang hanapin si Elena. Kahit na alam niyang delikado, ito na lang ang tanging pag-asa niya. Hinanap niya ang address sa tondo. Matagal ang kanilang lakad, ang init ng araw ay nagpapahirap sa kanila. Ang kanyang ina ay lalong humihina. Ang bawat hakbang ay tila isang hamon. Sa bawat kanto, sumusuliyap si Elisa sa paligid. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanila. Ang mga salita ni Isabel na magnanakaw ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Nakarating sila sa address. Isang lumang tindahan na tila matagal nang sarado. Ang pintuan ay may kadena at padlock. Kinabahan si Elisa. May mali. Elena? Manang Elena? Tawag ni Elisa, ngunit walang sumagot. Biglang, may isang matandang lalaki na lumabas mula sa kabilang tindahan. Ineng, sino ang hinahanap mo? Ang tindahan na yan ay matagal nang sarado. Lumipat na ang may-ari. Po? Lumipat? Saan po siya lumipat? Tanong ni Eliza. Ang kanyang puso ay lumubog. Hindi ko alam, Ineng. Basta umalis na lang. May bumili yata ng lugar. Sagot ng matanda at bumalik sa kanyang tindahan. Napaluha si Eliza. Ang kanyang tanging pag-asa ay tila naglaho. May kinalaman kaya si Isabel dito? Masyado bang huli ang lahat? Habang pabalik sila sa parke, naramdaman ni Eliza ang pananamlay. Hindi lang pagod, kundi matinding kalungkutan at kawalang pag-asa. Parang pinaglalaroan sila ng tamsi. Ngunit bago pa man sila makabalik sa parke, may isang itim na van ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaki na malalaki ang katawan. Ikaw ba si Elisa? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay matigas. Ako nga po. Bakit po? Tanong ni Elisa, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. May kaso ka. Sumama ka sa amin. Kailangan mong magpaliwanag sa presinto. Sabi ng isang lalaki at akmang hahawakan si Elisa. Kaso? Anong kaso? Wala po akong ginagawang masama. Depensa ni Elisa, ngunit huli na. Hinila siya ng mga lalaki. Nagsimulang sumigaw si Aling Carmen, nanginginig sa takot. Anak ko, huwag niyo siyang kunin. Elisa, Elisa. Ma, huwag po kayong mag-alala. Babalik ako, ma. Sigaw ni Elisa, ngunit mas marahas siyang hinila. Habang isinasakay siya sa van, nakita niya si Aling Carmen na pilit na humahabol sa kanila, bumubulong ng mga salita na hindi niya maintindihan. Ngunit ang huling nakita niya ay ang takot sa mga mata ng kanyang ina at ang kawalang kakayahan niyang tulungan siya. Dinala si Elisa sa presinto. Doon, sinampahan siya ng kasong pagpapakalat ng maling impormasyon at panggugulo sa publiko. Sinabi ng pulis na mayroong mga saksi na nakakita sa kanya
na nagsisinungaling tungkol sa pamilyang Del Rosario at nagkakalat ng kaguluhan. Wala po akong ginawa. Wala po akong kinakalat. Sinasabi ko lang po ang totoo. Iyak ni Elisa, ngunit walang nakikinig. Ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Ang mga pulis ay hindi nakinig. Sila ay tila may utos. May nagpapagalaw sa kanila. Habang nakaupo siya sa loob ng selda, naramdaman ni Eliza ang matinding lamig. Hindi lamang dahil sa bakal na rehas, kundi dahil sa kawalang pag-asa. Si Isabel. Alam niyang si Isabel ang nasa likod ng lahat ng ito. Ito ang paghihiganti niya. Lumipas ang mga oras. Naghintay si Elisa. Naghintay siya ng milagro, ngunit walang dumating. Nang gabing iyon, isang pulis ang lumapit sa kanyang selda. Eliza, may nag-utos sa amin na ilipat ang nanay mo. Dadalhin siya sa isang maayos na pasilidad para sa kanyang kapakanan, sabi ng pulis, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Po? Saan po? Kailangan ko pong malaman. Kailangan ko pong makasama siya. Sigaw ni Elisa, pilit na lumalapit sa rehas. Wala ka ng karapatan. Hindi ka na ang tagapag-alaga niya. May nag-asikaso na ng lahat. Isang pribadong ospital. Hindi ka na makakabisita sa kanya, sabi ng pulis at umalis. Napaluha si Elisa, isang pribadong ospital. Malamang ay isa na naman sa mga paraan ni Isabel para kontrolin si Aling Carmen, para itago siya, para putulin ang anumang koneksyon sa kanya. Durog ang puso ni Eliza. Nawala na ang kanyang ina. Nawalan siya ng kalayaan. Nawala na ang lahat. Tumingin siya sa malamig na pader ng selda. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Mama, patawarin mo ako, ma. Hindi ko kayo nailigtas. Wala na akong magagawa. Wala na akong pag-asa. Para siyang isang isdang naalis sa tubig. Nagpapapadyak, ngunit unti-unting nanghihina. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang kanyang buhay ay tila isang bukas na sugat. At ngayon, wala nang paggaling. Ang liwanag ng pag-asa na ibinigay ni Elena ay tuluyan nang namatay sa dilim ng kanyang pagkakakulong. Nagyelo ang dugo ni Don Alejandro nang marinig ang balita. Si Elisa ay inaresto. Si Aling Carmen ay inilipat sa isang pribadong pasilidad na kontrolado ni Isabel. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Tila isang bagyo na humahagupit sa kanyang buhay. Ang galit ay nagapoy sa kanyang dibdib. Sinunog ang kanyang pag-aalinlangan. Diretso siyang nagtungo sa kanyang opisina, kung saan naghihintay si Isabel, nakangiti, tila nagtatagumpay. Ang kanyang nangiti ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ni Don Alejandro. Isabel, anong ginawa mo? Matigas na tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alejandro, huwag kang magpanggap na wala kang alam. Ang magnanakaw na yon ay nakulong at ang baliw niyang ina ay nasa tamang lugar na. Ginawa ko lang ang kailangan para maprotektahan ang pangalan ng ating pamilya. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamataas. Pinagbantaan mo si Elena. Pinaalis mo siya. At ngayon, ipinakulong mo si Elisa. Ginawa mo ang lahat para takpan ang kasamaan ng nanay mo at ng sarili mo. Sigaw ni Don Alejandro, hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Tumawa si Isabel, isang matinis na tawa na tila nagpapakita ng kanyang kawalan ng konsensya. Kasinungalingan, Alejandro, ako ang biktima rito. Ang pamilya natin ang biktima. Ang magnanakaw na iyon ay sumisira sa ating reputasyon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Wala kang karapatang gawin ang lahat ng ito. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Donna Consuelo. Ang panlilinlang, ang pagnanakaw ng mana, ang pagpapalayas kay Amelia. Alam ko na si Aling Carmen ay si Amelia at si Elisa ay kanyang anak. Sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Biglang nawala ang nangiti ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla.
Huwag kang maglalabas ng mga ganyang klaseng salita, Alejandro. Ang nanay ko ay isang respetadong babae. Ang lahat ng sinasabi mo ay gawa-gawa lang ng iyong imahinasyon. Nagiging baliw ka na. Hindi ako baliw, Isabel. Ako ang nagising sa katotohanan at ilalabas ko ang katotohanan na ito kahit anong mangyari, sabi ni Don Alejandro, puno ng determinasyon. Kung ganon, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay biglang lumamig. Maghanda ka, Alejandro, dahil sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng meron ka. Ang iyong reputasyon, ang iyong negosyo, ang iyong yaman. Wala kang matitira. Walang maniniwala sa iyo. At ang iyong mga anak, pipiliin nila ako, hindi ikaw. Biglang pumasok ang kanyang mga abogado na tila naghihintay lang ng senyales ni Isabel. May hawak silang mga papeles. Senyor Del Rosario, sabi ng isa sa mga abogado, may mga ebidensya kami na nagsasaad na si Elisa ay aktibong nangungutang mula sa pamilya Del Rosario sa mga nakaraang taon at ito ay gagamitin niya sa kanyang paninirang puri. May mga testigo rin kami na nakakita kay Elisa na nagtatangka na gumawa ng gulo sa inyong ari-arian. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang, sigaw ni Don Alejandro. Lahat ng ito ay may basbas ng batas, senyor. At kung ipipilit mo ang iyong katotohanan, kailangan mong harapin ang kasong libelo na maaring magresulta sa pagkawala ng iyong lisensya sa negosyo at ang pagkakonpiska ng lahat ng iyong ari-arian, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Don Alejandro ang kanyang mundo na lumubog. Ang legal system ay tila nasa kamay ni Isabel. Ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang impluensya ay napakalawak. Huwag kang mag-alala, Alejandro. Sabi ni Isabel, lumapit sa kanya. Kung susuko ka lang, mananatili kang mayaman. Mapapanatili mo ang iyong pangalan at ang iyong mga anak ay mananatili sa iyo. Tiningnan ni Don Alejandro si Isabel. Ang kanyang asawa ay handang isugal ang lahat, handang gumamit ng anumang paraan para manalo. At siya, naisip niya, ay naging napakaduwag, napakahina. Matagal siyang nagpatangay sa kapangyarihan ni Isabel, sa kanyang takot, sa komprontasyon. Umalis ang mga abogado at nanatili si Don Alejandro at Isabel sa opisina. Alejandro, huwag kang maging tanga. Hindi mo ako kayang talunin. May hawak ako sa iyo. May hawak ako sa pamilya. Walang makakalaban sa akin, sabi ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay nakakabingi. Naisip ni Don Alejandro si Elisa, nakakulong, nag-iisa. Naisip niya si Aling Carmen, nasa isang lugar na hindi niya alam, walang malay sa kanyang pagdurusa. At naisip niya ang kanyang ina, si Donna Victoria, na nagsumikap na itago ang katotohanan para protektahan si Amelia. Ang kanyang sariling ina ay lumaban. Bakit siya susuko? Hindi ko ito hahayaan, Isabel, sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding determinasyon. Kahit mawala pa ang lahat sa akin, ilalabas ko ang katotohanan. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Kung ganon, Alejandro, sabi ni Isabel, ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Maghanda ka para sa iyong pagbagsak dahil walang matitira sa iyo. Sisirain kita. Umalis si Isabel sa opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napaupo si Don Alejandro sa kanyang silya. Ang kanyang ulo ay nakahawak sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan. Lahat ay nakataya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Umuulan ng malakas, tila umiiyak ang langit para sa kanya. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa mansyon. Nag-iisa siya. Dumating ang tawag mula sa isang kontak niya sa pulisya. Senyor Del Rosario, nais ko lang po ipaalam sa inyo ang ginawa ninyong pagtatanong
tungkol kay Elisa at Aling Carmen ay nakarating na sa mataas na tao at may utos na po na pigilan kayo sa anumang paraan. Napapikit si Don Alejandro. Pigilan siya. Ibig sabihin, handa si Isabel na gawin ang lahat. May dalawang landas sa harapan niya. Sumuko at mabuhay sa kasinungalingan o lumaban at mawala ang lahat. Ngunit ang mukha ni Amelia, ang kanyang ina, at si Eliza ay bumalik sa kanyang isip. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng sakit, ngunit puno ng pag-asa. Kailangan nilang mahanap ang katarungan. Hindi ako susuko, bulong ni Don Alejandro sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may determinasyon. Kahit anong mangyari, lalaban ako para sa kanila, para sa katotohanan. Napakadilim ng selda. Ang lamig ng sementong sahig ay tumatagos sa kanyang buto. 2 araw na si Elisa sa loob ng kulungan. Ang kanyang puso ay halos sumuko na. Ang kanyang ina, si Aling Carmen, ay malayo sa kanya at siya ay nakakulong sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat sandali ay puno ng pighati. Para saan pa siya lalaban? Wala na akong magagawa, ma. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame na puno ng kalawang. Ang kanyang mga luha ay matagal nang naubos. Ngunit ng umaga ng 3 araw, may isang bagong pag-asa ang sumilay. Bumukas ang rehas ng kanyang selda at isang binata, nakasuot ng formal na suit at may dalang briefcase, ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Elisa?" Tanong ng binata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. "Opo," sagot ni Elisa, nag-aalangan. "Ako si Attorney Marcos Santos. Ikinagagalak kitang makilala, Elisa. May nag-utos sa akin na tulungan ka," sabi ng abogado, at umupo sa harap niya. Nagulat si Elisa. "Titulungan? Sino po?" "Si Don Alejandro del Rosario," sagot ni Attorney Santos. "Siya ang nagpadala sa akin. Nais niyang makalaya ka. Nais niyang malaman ang katotohanan." Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Si Don Alejandro, ang asawa ni Isabel, ang gulat ay napalitan ng pag-asa, ngunit may halo pa ring pagdududa. "Pero, bakit po?" tanong ni Elisa. "Bakit po siya tutulong? Ang asawa niya?" "Mayroon kang hindi nalalaman, Elisa. May mga bagay na matagal nang itinago sa iyo at sa marami. Ngunit ipinangako ni Don Alejandro na ilalabas niya ang katotohanan. Binasa niya ang talaarawan ng kanyang ina at alam niya ang tungkol kay Amelia at sa connection mo sa kanya." Paliwanag ni Attorney Santos diretsong nakatingin sa kanya. "Talaarawan? Amelia?" Lalo pang naguluhan si Elisa. "Oo, at isa pa, ipinabibigay niya ito sa iyo," sabi ni Attorney Santos, at iniabot ang isang selyadong sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang sulat, isinulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat ni Don Alejandro. "Elisa, pinagsisisihan ko ang lahat. Ang pagiging bulag ko, ang pagiging mahina ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan. Alam kong ikaw ay walang kasalanan at alam kong si Aling Carmen ay hindi lamang ang iyong ina, kundi ang aking tita Amelia. Ipaglalaban kita, ipaglalaban ko kayo. Handa akong isugal ang lahat ng aking ari-arian, ang aking reputasyon, ang lahat, para ilabas ang katotohanan at hanapin ang katarungan para sa inyo. Huwag kang susuko, Elisa. Magtiwala ka. Hindi ka na nag-iisa." Napakapit si Elisa sa sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kaalyado, isang Del Rosario na handang kalabanin ang kanyang sariling pamilya. Paano po tayo mananalo?" tanong ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Mayroon tayong ebidensya, ang talaarawan ng ina ni Don Alejandro, at mayroon akong testigo," sabi ni Attorney Santos. "Testigo? Sino po?" "Ngayon,
May kumatok sa pintuan ng silid. Bumukas ito at pumasok si Elena, ang matandang babaeng nakilala niya sa panaderya. Mukha siyang mas matanda at mas payat, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng determinasyon. "Elena!" bulong ni Elisa. "Elisa, aking anak, hindi kita iniwan," sabi ni Elena. Lumapit at niyakap siya. "Nagtago ako sandali, ngunit hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan. Handa akong magsalita. Handa akong sabihin ang lahat ng aking nalalaman." Ang luha ay patuloy na umaagos sa mga mata ni Elisa. Sa gitna ng dilim, may liwanag. Hindi lamang siya nag-iisa, kundi may mga taong handang sumugal para sa kanya. "Salamat po, Manang Elena." "Salamat po, Attorney Santos," sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. "Kailangan nating kumilos ng mabilis, Elisa. Si Isabel ay mapanganib, ngunit meron na tayong panimulang depensa para sa'yo. Ang una nating gagawin ay ilabas ka sa kulungan at ilipat si Aling Carmen sa mas ligtas na lugar," sabi ni Attorney Santos. Ngunit kahit na mayroong pag-asa, alam ni Eliza na hindi ito magiging madali. Si Isabel ay may kapangyarihan. Mayaman siya. May mga koneksyon siya. Isang mahaba at mahirap na labanan ang naghihintay sa kanila. "Handa po akong lumaban, Attorney Santos, para sa mama, para sa katotohanan," sabi ni Elisa. Ang kanyang mga mata ay mayroong apoy ng determinasyon. "Kung ganoon, Elisa," sabi ni Attorney Santos, nakangiti, "sisimulan natin ang laban. Ang laban para sa katarungan." Tumingin si Elisa kay Elena pagkatapos ay sa sulat ni Don Alejandro. Ang pag-asa ay tila isang maliit na buto na biglang sumibol sa tigang na lupa ng kanyang kalungkutan. Ngunit alam niya na ang laban ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa nakaraan, tungkol sa isang pamilya na nabuo sa kasinungalingan, at tungkol sa isang ina na matagal nang naghahanap ng katarungan. Umiinit ang ulo ni Don Alejandro sa loob ng courtroom. Ang bawat sulyap, bawat bulong, bawat camera flash ay tila nagpapabigat sa kanyang balikat. Ngayon, ang araw ng paghaharap. Ang araw kung saan isusugal niya ang lahat. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kinabukasan para sa katotohanan. Tumingin siya kay Elisa na nakaupo sa tabi ni Attorney Santos. Ang kanyang muka ay matatag, puno ng pag-asa. Nakita niya rin si Elena, matatag ang tindig, handang magsalita. Nakaupo sa kabilang panig si Isabel, suot ang kanyang pinakamahal na damit. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamataas at galit. Sa tabi niya ang kanyang mga abogado. Ang mga ngiti nila ay tila nagpapahiwatig ng tiwala. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo si Attorney Santos. "Mahal na hukom, mga kaginoot binibini, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagnanakaw o paninirang puri. Ito ay tungkol sa isang matagal nang itinagong lihim, isang krimen na nagpabagsak sa isang inosenteng buhay at bumuo ng isang imperyo sa kasinungalingan." Nagsimulang magsalita si Attorney Santos tungkol sa kwintas, sa pagkakakulong ni Elisa at sa pagkawala ni Aling Carmen. Ngunit bago pa man niya matapos, tumayo si Isabel, galit na galit. "Mahal na hukom, protesta po. Ang lahat ng ito ay paninirang puri. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw, at ang abogado na ito ay kumakalat ng walang basehang akusasyon laban sa aking pamilya." Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nag-alingaw-ngaw. "Katahimikan sa korte," utos ng hukom. Ngunit nagpatuloy si Attorney Santos. "Mahal na hukom, ang aking kliyente, si Elisa, ay hindi lamang isang inosenteng biktima, kundi siya rin ang anak ng tunay na Amelia del Rosario, ang pamangkin ng aking kliyente, si Don Alejandro del Rosario." Nagulantang ang buong courtroom. May mga bulungan. Nag-flash ang mga kamera. "Protesta!" sigaw ng abogado ni Isabel.
Ito ay purong gawa-gawa lamang, walang basihan. Mayroon po kaming matibay na ebidensya, mahal na hukom, sabi ni Attorney Santos. Ang talaarawan ng yumaong Donna Victoria del Rosario, ang ina ni Don Alejandro, ay maglalahad ng katotohanan. Iniabot ni Attorney Santos ang talaarawan sa hukom. Nagbasa ang hukom. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pagdududa tungo sa pagkalito. At pagkatapos ay sa matinding pagkabigla. Ang talaarawan na ito ay naglalaman ng mga personal na saloobin ng yumaong Donna Victoria tungkol kay Amelia sa kanyang pagbubuntis at sa pilit na pagpapalayas sa kanya mula sa pamilya del Rosario. At ang nagplano ng lahat ay walang iba, kundi si Donna Consuelo, ang ina ni Isabel, paliwanag ni Attorney Santos. Ngunit agad na sumalungat ang abogado ni Isabel. Ang tala-arawan na yan ay hindi mapagkakatiwalaan, maaaring peke, at ang yumaong Donna Consuelo ay hindi na makapagdedepensa sa kanyang sarili. Ngunit meron tayong nakasaksi, sabi ni Attorney Santos. Nais kong tawagin sa witness stand si Elena Reyes. Lumapit si Elena sa witness stand. Matatag ang kanyang tingin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagmamahalan ni Amelia sa isang simpleng lalaki, ang kanyang pagbubuntis, ang galit ni Donna Consuelo, ang pagnanais ni Donna Consuelo na mapunta sa kanya ang mana, at ang pilit na pagpapalayas kay Amelia, kasama ang pagbabanta sa buhay ng sanggol. Nakita ko kung paano niya sinira si Amelia, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katotohanan. At kinuha niya ang kwintas na simbolo ng kanyang pamilya. Pure hearsay, walang basihan. Sigaw ng abogado ni Isabel. Ngunit tiningnan ng hukom si Elena at tila naniwala sa kanyang sinasabi. Mayroon pa ba kayong ebidensya, Attorney Santos? Opo, mahal na hukom. Mayroon kaming mga dokumento na nagpapakita ng mga pinaghihinalaang transaksyon at pekeng pirma sa mga ari-arian ni Amelia na biglang napunta sa pangalan ni Donna Consuelo at pagkatapos ay kay Isabel. Ito ang mga ebidensya ng pandaraya na pinagsamantalahan ang kahinaan ng yumaong Don Eduardo. Paliwanag ni Atty. Santos at ipinakita ang mga kopya ng dokumento. Namutla si Isabel. Ang kanyang muka ay naging puting-puti. Ngayon, tumayo si Don Alejandro. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Mahal na hukom, mga kaginoot binibini. Simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ako po si Don Alejandro del Rosario, at ako po ay nandito hindi para ipagtanggol ang aking kayamanan, kundi para ipagtanggol ang katotohanan. Nagulantang ang courtroom. Si Don Alejandro del Rosario, ang may-ari ng Del Rosario Group, ay nagsasalita ng buong tapang laban sa kanyang sariling pamilya. Ang aking ina, si Donna Victoria, ay isang babaeng may malalim na pagmamahal sa katarungan. Ang kanyang talaarawan ay hindi kasinungalingan. Ito ay isang testamento ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin, si Amelia. Patuloy ni Don Alejandro. Nakita ko kung paano nagdusa si Elisa. Nakita ko kung paano nagdusa ang kanyang ina na siyang aking Tita Amelia. At sa loob ng maraming taon, naging bulag ako sa kasamaan na bumalot sa aming pamilya. Tumingin si Don Alejandro kay Isabel. Ang aking asawa si Isabel ay hindi lamang nagmana ng kayamanan. Minana niya rin ang kasinungalingan at ang kasakiman ng kanyang ina. Ngayon, gusto kong ipahayag sa publiko at sa harap ng korte na ako, si Don Alejandro del Rosario, ay itatatwa ang lahat ng koneksyon sa mga kasinungalingan na nagpabuo sa kayamanan ng del Rosario. Itatatwa ko ang lahat ng mana na nagmula sa pandaraya. At handa akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian, ang aking reputasyon, ang lahat, para sa katotohanan at katarungan para kay Amelia at sa kanyang anak, si Elisa. Nagulantang ang courtroom sa kanyang pahayag.
Ang mga reporters ay nagmamadali sa pagsusulat. Ang mga mata ni Isabel ay nanlaki sa matinding galit at pagkabigla. Ikaw ay isang traidor, Alejandro. Traidor! Sigaw ni Isabel, pilit na bumabangon. Ngunit hindi pinansin ni Don Alejandro si Isabel. Nagpatuloy siya. Ang pagmamahal ko sa aking tita Amelia ay totoo. Ang pagmamahal ko sa katotohanan ay totoo. At sa ngayon, handa akong kalabanin ang sarili kong pangalan para sa katarungan. At para patunayan na si Aling Carmen ay walang iba kundi ang tunay na Amelia del Rosario, ang kanyang anak, si Elisa ay may dugo ng del Rosario, dagdag ni Ate Santos. Ngunit bago pa man makapagprotesta ang kampo ni Isabel, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng courtroom. Biglang bumukas ang malaking pintuan at lahat ng mata ay napalingon doon. Isang matandang lalaki, balingkinita ng katawan, maputi na ang buhok at nakayuko ang likod, ang dahan-dahang lumakad papasok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila natatakot, ngunit may isang matinding misyon sa kanyang mukha. Hawak-hawak niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, tila matagal nang nakatago. Ang kanyang paglitaw ay tila nagpatahimik sa buong courtroom. Lahat ay nakatitig sa kanya, nagtataka kung sino siya at ano ang kanyang dala. Napatigil si Elisa. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sino ang matandang lalaking yon? Ang lahat ng mata sa courtroom ay nakatingin sa kanya. Pati na rin ang mga mata ni Isabel na puno ng pagkabigla at takot. Ang mga abogado ni Isabel ay tila nawalan ng imik. Dahan-dahang lumakad ang matandang lalaki patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat. Nang makalapit siya, nakilala ni Elisa ang kanyang mukha. Mang Tonyo, bulong ni Elisa, ang matandang hardinero ng pamilyang Del Rosario. Tumingin si Mang Tonyo kay Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Mahal na hukom, sabi ni Atty. Santos, nais po naming tawagin sa witness stand si Mang Tonyo. Pumayag ang hukom. Umakyat si Mang Tonyo sa witness stand. Hawak-hawak ang lumang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mang Tonyo, simula ni Atty. Santos, maari po ba ninyong sabihin sa korte kung ano ang inyong dala? Opo, senyor, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito, nakahiga sa isang lumang tela, ay ang kwintas. Ang nawawalang kwintas. Ito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng courtroom. Nagulantang ang lahat. Maging si Isabel ay hindi makakibo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding gulat. Mang Tonyo, saan po ninyo nakuha ang kwintas na yan? Tanong ni Atty. Santos. Matagal na po akong nagtatrabaho sa pamilyang Del Rosario. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko kung paano pinahirapan si Senyorita Amelia ng yumaong Dona Consuelo. Nakita ko kung paano siya pinalayas. Nagsimula si Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay lumakas. Kinakabahan na po ako noon, ngunit ang aking ina, na dating labandera ng pamilya, ay tumulong kay Senyorita Amelia. Sa huling sandali, bago siya umalis, ibinigay niya ang kwintas na ito sa aking ina. Sinabi niya na itago ito dahil ito ang patunay ng kanyang pagiging tunay na Del Rosario at ng kanyang pagmamay-ari sa mana. Nagulantang ang courtroom. Si Isabel ay galit na galit. Kasinungalingan! Lahat ng yan ay kasinungalingan. Pinagtatangkaan lang nila na siraan ang pangalan ng aking ina. Katahimikan sa korte, binibining Del Rosario. Utos ng hukom. Ngunit hindi lang po iyon, mahal na hukom, patuloy ni Mang Tonyo. Mayroon din pong lihim na nakatago sa loob ng kwintas. Nagulat ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Mang Tonyo ang kwintas at ipinakita sa hukom na mayroong maliit na locket sa likod ng pendant. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang napakaliit na piraso ng papel na katupi ng maayos.
Kinuha ng hukom ang papel at binasa ang nilalaman nito. Habang binabasa niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang liham na ito ay isinulat ng kamay ni Amelia del Rosario, sabi ng hukom, at ito ay nagsasabi, "Ang kuwintas na ito ay aking patunay. Ako ay Amelia del Rosario at ang aking anak ay nararapat sa mana. Si Donna Consuelo ang dahilan ng aking pagdurusa. Pinagbantaan niya ang aking anak. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Ang katotohanan ay mananaig." Nagulantang ang courtroom. Ito na ang huling piraso ng ebidensya. Ang huling saksing matagal nang tahimik. Nanginginig si Isabel. Ang kanyang muka ay namutla. Ang kanyang mga abogado ay tila nawalan ng pag-asa. At bukod pa rito, mahal na hukom, sabi ni Attorney Santos, mayroon din pong DNA test na nagpapatunay na si Eliza ay anak ni Amelia del Rosario at may koneksyon sa dugo sa pamilyang del Rosario. Ito ay kinuha mula sa mga lumang sample na itinago ng yumaong Donna Victoria para sa proteksyon ni Amelia. Ipinakita ni Attorney Santos ang resulta ng DNA test. Ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang katotohanan ay lumabas na. Nagsimulang umiyak si Isabel, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding galit at pagkabigo. Ang kanyang imperyo ay gumuho. Isabel del Rosario, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay matigas. Batay sa lahat ng ebidensya, ikaw ay napatunayang nagkasala sa kasong pandaraya, paninirang puri, at pagtatago ng katotohanan. Ikinukulong ka ng korte. Nagulat si Isabel. Hindi! Hindi! Hindi ako magpapahuli. Hindi ko hahayaan. Sigaw niya, pilit na lumalaban. Ngunit agad siyang nilapitan ng mga gwardya at inilabas sa courtroom. Ang kanyang mga sigaw ay nag-iwan ng isang mapait na echo. Napakapit si Eliza sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pasasalamat. Siya ay malaya. Ang kanyang ina ay malaya. Ang katotohanan ay nanalo. Tumingin siya kay Don Alejandro. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Don Alejandro, nakita niya ang paghingi ng tawad, ang pagmamahal, at ang isang malalim na koneksyon na ngayon lamang niya naintindihan. Lumapit si Don Alejandro kay Eliza at hinawakan ang kanyang kamay. Eliza, patawarin mo ako. Patawarin mo ang aking pamilya. Hindi ko alam kung paano ka babayaran sa lahat ng iyong pinagdaanan. Don Alejandro, sabi ni Eliza, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat po. Maraming salamat po. Ngunit ang isip ni Eliza ay nasa kanyang ina. Kailangan niyang makita si Aling Carmen. Ngayon na, napakaliwanag ng sikat ng araw sa umaga. Ngunit ang liwanag na yon ay hindi kasing liwanag ng nararamdaman ni Eliza sa kanyang puso. Ang hustisya ay nanalo. Si Isabel ay nakulong. Ang kanyang ina, si Aling Carmen, ay malaya na. Matapos ang paglilitis, agad na inilipat si Aling Carmen sa isang pribadong ospital sa tulong ni Don Alejandro. Nang makita ni Eliza ang kanyang ina, tahimik siyang lumuha. Magulo pa rin ang isip ni Aling Carmen, ngunit mas payapa na siya, malayo sa mga panggugulo ng nakaraan. Isang hapon, habang binibisita niya ang kanyang ina, may isang kakaibang sandali ang nangyari. Nakaupo sila sa tabi ng hardin ng ospital. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. Tumingin si Aling Carmen kay Eliza at sa isang sandali na tila huminto ang mundo, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng liwanag. Anak ko, ikaw ba iyan? Bulong ni Aling Carmen. Ang kanyang boses ay malinaw. Tila nawala ang lahat ng kalituhan. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Ma? Mama? Mahal kita, anak, sabi ni Aling Carmen at ngumiti. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya nakita. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa akin. Niyakap ni Eliza ang kanyang ina nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umagos. Isang sandali ng kalinawan, isang muling pagtatagpo ng ina at anak kahit pasaglit lamang.
Lumipas ang mga buwan. Tinupad ni Don Alejandro ang kanyang pangako. Itinatag niya ang Amelia's Haven, isang malaking foundation na naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng kawalang katarungan, mga ina na nawawalan ng pag-asa, at mga pamilyang sinira ng kasakiman at panlilinlang. Ang lahat ng ari-arian na naipon sa pamamagitan ng pandaraya ay ibinigay niya sa foundation kasama ang bahagi ng kanyang sariling kayamanan. Ito ang aking paraan ng pagtubos, Elisa, sabi ni Don Alejandro isang araw habang naglalakad sila sa malawak na garden ng Amelia's Haven. Para kay Amelia, para sa lahat ng inosenteng nasaktan. Si Elisa ang pinili ni Don Alejandro na maging pangunahing tagapamahala ng Amelia's Haven. Mula sa pagiging isang inosenteng katulong na biktima ng kawalang katarungan, siya ngayon ay naging isang leader, isang tagapagtaguyod ng pag-asa. Ang Amelia's Haven ay naging isang kanlungan para sa marami. Nagbibigay ito ng legal na tulong, psychological counseling, at mga livelihood programs para sa mga kababaihan. Sa bawat ngiti ng isang natulungan, nakikita ni Elisa ang sarili niya noon. "Magandang umaga, Don Alejandro," sabi ni Elisa isang araw, habang nakasalubong niya si Don Alejandro sa pasilyo. Mas matanda na si Don Alejandro, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan at karunungan. "Magandang umaga rin, Elisa," ngiti ni Don Alejandro. "Kumusta ang mga proyekto natin?" Nag-usap sila tungkol sa mga plano para sa foundation. Ang kanilang relasyon ay lumalim, hindi lamang bilang tagapamahala at tagapagtatag, kundi bilang mga pamilya. Ang pamilyang Del Rosario ay muling nabuo, ngunit sa isang bagong paraan, batay sa katotohanan, pagmamahal, at paglilingkod. Si Aling Carmen ay patuloy na naninirahan sa isang bahay sa loob ng Amelia's Haven, malapit kay Elisa. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, sa kabila ng kanyang sakit, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang hapon, nakaupo si Elisa sa bench sa hardin ng Amelia's Haven, nakatingin sa mga kababaihan at bata na maligayang naglalaro. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki. Mula sa pinakamababang antas, siya ay bumangon. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad, pag-unawa, at paglaban para sa katarungan. Lumapit si Don Alejandro at umupo sa tabi niya. "Malaking pagbabago ang nagawa mo, Elisa, at malaking pagbabago ang nangyari sa atin." Tumingin si Elisa sa kanya. "Salamat po, Don Alejandro. Kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas." Nagkatitigan sila. Sa kanilang mga mata, hindi na ang kirot ng nakaraan ang nakita, kundi ang pag-asa ng hinaharap. Hindi ito ang uri ng pagmamahalan na may romantic attachment, kundi isang mas malalim na koneksyon, isang paggalang, pag-unawa, at isang pagmamahal sa pamilya na sumubok sa lahat ng pagsubok. "Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, Elisa," sabi ni Don Alejandro. "Ngunit sa huli, ang pagmamahal at ang katotohanan ang palaging mananaig." Tumango si Elisa. Ngumiti siya, isang tunay at taos-pusong nangiti. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Siya ay may pamilya. Siya ay may purpose. At higit sa lahat, siya ay may kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng Amelia's Haven, ang lugar na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa marami, si Elisa ay nakatayo. Hindi na isang biktima, kundi isang inspirasyon. Ang kwento ni Amelia, ang kwento ni Elisa, ang kwento ng Del Rosario, lahat ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ng paglaban para sa katarungan, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elisa at Don Alejandro, isang patunay ng walang hanggang pag-ibig at katarungan. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Tunay na malalim ang aking pasasalamat sa inyong paglalaan ng oras
at sa inyong pagbibigay ng puso sa bawat damdamin ng ating mga karakter. Bilang inyong scriptwriter, isang karangalan ang makita kayong nakikinig, nagmamahal, at nakikiramay sa bawat pagsubok at tagumpay ni na Elisa at Don Alejandro. Hindi ko po inakala na ang bawat salita na aking nilikha ay magkakaroon ng ganito kalaking saysay para sa inyo. Sa bawat pagpindot ko sa keyboard, pakiramdam ko ay kasama ko kayong bumubuo ng bawat eksena at ang inyong inspirasyon ang nagtulak sa akin na tapusin ang kwentong ito ng may puso at pag-asa. Ang kwento ni na Elisa at Don Alejandro ay isang paalala sa atin na gaano man kadilim ang nakaraan at gaano man kalaki ang sakit na idulot ng kawalang katarungan, ang pag-ibig sa pamilya, ang pagpapatawad, at ang walang sawang paghahanap ng katotohanan ang magsisilbing liwanag. Ito ay kwento ng isang ina na handang isugal ang lahat para sa kanyang anak at ng isang lalaki na natuto bumangon mula sa kanyang pagkabulag para ipaglaban ang tama. Sa huli, ang pag-asa ay laging nananaig at ang mga sugat ng nakaraan ay nagiging aral na nagpapalakas sa ating espiritu. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na mensahe sa inyong puso. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong mensahe po ang tumatak sa inyong puso? Sabay-sabay po nating ipagdiwang ang kapangyarihan ng kwento at ang walang sawang pag-ibig. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Paalam po.